Arestado ang dalawang lalaki kabilang ang isang minor de edad sa buy-bust operation sa Quezon City kanina madaling araw. Narito ang ulat ni Asher Cadapan Jr. Natunton ng mga pulis ang isang lalaking hinihinalang nagbebenta ng marijuana sa isang drug den sa Barangay Bay sa Quezon City pasado alauna kaninang madaling araw. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Alex Alberto, hepe ng Talipapa Police Station, talamak ang pagbebenta at paggamit ng marijuana ng suspect na si Jefferson Ortega, 35 years old. Actually, under surveillance po namin tong area na to. Kasi napakaraming reklamo ng mga concerned citizen na yun nga, yung mga kabataan, hindi na halos makontrol ng mga magulang, magdamag na sa labas, nagko-computer. Ito nga, nagresulta po sa ganito dahil ang tinumbok namin computer shop dito lang pala sa katabi ng computer shop. Bunsod nito, agad na nagsagawa ng buy-bust operation ng mga tauhan ng Quezon City Police District. Nagpanggap na buyer ng marijuana ang isa sa mga operatiba at nakabili umano ito ng 500 pisong halaga ng naturang kontrabando. Nang makumpirma ng mga otoridad ang iligal na aktibidad ng suspect, ay sinalakay na ng Drug Enforcement Unit ang umano'y drug den na humantong sa pagkakaaresto kay Ortega. Nadatnan din umano sa loob ng drug den ang hinihinalang parokyano nitong isang 16 anyos na lalaki. Nasabat sa mga suspect ang 51 sachet ng suspected marijuana leaves. Itinanggi ni Ortega ang pagmamayari at pagbebenta sa mga nakumpiskang kontrabando, bagaman inamin ng menor de edad na suspect ang paggamit ng marijuana. Wala akong ano dyan sa marijuana na linagay nila sa akin dyan. Nahulihan ako rin. Yung konting marijuana. Maharap ang mga suspect sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inaalam pa ng otoridad ang pinagkukuhanan ng suspect ng kontrabando. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Quezon City. Ito po, literal na mainit. Kasalukuyang nasusunog ang isang residential area sa West Riverside Corner, Santiago Street, Barangay San Antonio, Quezon City. Alas 10 kanina nang sumiklab ang sunog na itinaas na sa ika-4 na alarma. Sa inisyal na ulat ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa kusina ng dalawang palapag na bahay na pag-aari ng isang Alex Sarmiento. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa gawa sa light materials ang bahay. Patuloy na inaapula pa ng mga bumbero ang sunog. Usad na ngayong araw ng kagawaran ng kalusugan ng mass immunization laban sa sakit na Japanese encephalitis sa Pampanga. Mula sa Pampanga, may report si Leslie Huidem live. Go ahead, Leslie. Yes, Flor, magandang tanghali. Inilunsad na ngayong araw ng Department of Health Region 3 ang mass immunization laban sa sakit na Japanese encephalitis dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Dinumog ng mga magulang dala ang kanilang mga anak upang pabakunahan ang mga ito. Alas 7:30 pa lang ng umaga nang simula ng registration para sa mga batang babakunahan ng Japanese encephalitis vaccine. At pasado alas 8 naman nang simula ng pagbabakuna sa mga bata. Bago ang pagbabakuna ay nagbigay ang DOH Region 3 ng kasulatan na pinahihintulutan ng mga magulang ang kanilang mga anak na bakunahan ng Japanese encephalitis vaccine. Tinatayang nasa 500 kabataang may edad 9 to 59 months ang nakatakdang bakunahan ngayong araw. Bukod dito ay may libreng bakuna sa mga health centers sa mga hindi makakapunta ngayong araw. Matatanda ang isa ang Region 3 sa nakapagtala ng pinakamataas na kaso ng Japanese encephalitis. At yan muna ang balita mula dito sa Pampanga. Flor? Maraming salamat sa iyo, Leslie Huidem, nagulat mula sa Pampanga. Nagretiro na kahapon ang canine dog na si Anne na nagsilbing narcotic detection dog ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 1 sa loob ng 7 taon. At mula sa Tarlac City, narito ang report ni Toto Fabros. Yes, Toto. Coordination Medical Man tibigat ti aso nga ni Ann, kadigidan da ito iti panagretiro na kalpasan nga nadano na ti pito nga tawen nga serbisyo kas narcotic detection to ti PDEA Region 1. Nagretiro ito ti kinabarkot na ti aso ti tawen ng 11 na ibertugan ti ng mga pulo aging ganat ito pulo tog human years. Emotional met iti canine handler nga ni Donald Corpus ti panagretiro na tinadungo ken na tarakin na kinsursuruan ng aso.
si Ann na K9, mabait siya na aso. Lahat po ng tao ay kayang hawakan siya. Hindi siya nangangagat. Paraman ti aso nga ni Ann kadagiti Greyhound Operation, Interdiction Can Search and Seizure Can Anti-Drug Operation nga isa-isayang Katipidea Region 1. Mahalaga po yung K9 kasi yun lang po ang nagsisilbing instrumento para mahanap po namin yung mga nakatagong illegal drugs. Kahit nasaan po sulok ng naamoy po nila. May palagip August 2011 nga na-idonate iti PDEA Central Luzon Office si J. Clark Freeport iti aso nga ni Ann ti dati nga Congressman Carmelo Lasatin ti Pampanga ken 2012 net nga naiyakad da ito iti PDEA Region 1 at dalahin nga Jack Russell Terrier ti aso ken agbalor da ito iti 40,000 pesos idi na turn over ti PDEA. Nakatuding met nga mayapan iti aso iti itangal daw iti PDEA National Headquarters iti Manila. Agsubli kinyam lakay. Maraming salamat sa iyo, Toto Pablos, nagulat mula sa Tarlac City. Nagsagawa ng iba't ibang aktibidad ang grupo ng mga kababaihan sa ilang bayan sa Bulacan bilang pakikiisa sa International Women's Month. Narito ang ulat ni Nestor Torres. Sa Malolos, 255 kababaihang pulis ang nakiisa sa kick-off ceremony sa Camp Aleo Santos sa Malolos bilang pagdiriwang sa National Women's Month celebration kahapon. Sa tala ng Bulacan PNP, may kabuuang 1,721 ang mga pulis sa Bulacan. 10% dito ay kababaihan, habang 1,466 ang kalalakihan. Nasa batas po yan sa ating Magna Carta for Women ng bawat PNP recruitment ay may at least 10% na quota ng mga kababaihan na mapasok bilang kapulisan. Karamihan naman sa mga kababaihang pulis ay nakadestino sa Women's and Children's Test, Intelligence, Administrative Work at maging sa illegal drug operations. Sa Bukawi, sa Barangay Batia, mahigit 100 Bukawenya naman ang nakiisa rin sa pagdiriwang sa National Women's Month. Karamihan sa mga ito ay senior citizen. Pakiusap ng mga ito, sana ay mabigyan pa ng pansin ng pamahalaan ang kanilang pangangailangan. Hindi po kami nakakatanggap ng benepisyo na galing sa gobyerno. At saka yung gamot, kailangan namin yung bang maintenance, so hindi po namin nakakamtam po yun. Sana naman po, bigyan po ng ayuda ng gobyerno, kaming mga senior citizen na mapasama doon sa monthly na benepisyo. At sa Bustos, mahigit 100 Bustawenya naman ang nagpamalas ng talento sa pagsayaw bilang pagsusulong ng maayos na kalusugan ng mga kababaihan. Sa March 8, magkakaroon tayo ng mega Zumba kung saan lahat ng mga kababaihan dito sa bayan ng Bustos ay magsasama-sama para sa Zumba. It's a benefit Zumba party para sa mga cancer patients ng Bustos. Samantala, kasama naman sa nakiisa sa pagdiriwang ng Women's Month sa Bukawi at Bustos, Bulacan, si Vice President Leni Robredo. Yung Women's Month talaga yung pinakahalaga niya, puwera sa pagse-celebrate ng kahalagahan ng kababaihan, sinisigurong pinapaalala sa lahat. Pinapaalala sa lahat na yung mga kababaihan kailangang irespeto, kailangang alagaan, kailangang bigyan ng parehong pagkakataon. Para nai-equalize yung disadvantages sa bawat babae sa ating lipunan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Ipinahayag ng Commission on Elections na hindi batayan ang narco-list ng pamahalaan upang madiskwalipika ang isang kandidato. Samantala, iniulat ng COMELEC na posibleng matapos na ng mas maaga ang pag-iimprenta ng mga balot na gagamitin sa halalan bago ang itinakdang deadline sa April 25. Narito ang report ni Aiko Miguel. Bago pa man nagsimula ang barangay at sangguniang kabataan elections noong nakaraang taon,
Inihayag na ng Commission on Elections ang kanilang posisyon sa paglalabas ng listahan ng pamahalaan kaugnay ng mga kandidatong sangkot umano sa iligal na droga o kung tawagin ay narco-politicians. Muling binigyang diin ni COMELEC spokesman Director James Jimenez na hindi anya sapat na basehan para sa diskwalifikasyon ng mga kandidato na mapabilang sa naturang listahan. Our position has never wavered. Give us the list if you have it, release it, do with it what you will, but it will really not affect the qualifications of the candidates. Ayon pa kay Jimenez, hindi final conviction ang narco list upang iboto o hindi iboto ang isang kandidato. Nauna nang nagpahayag si COMELEC Chairman Sheriff Abbas na hindi sila mamamagitan sa mandato ng Philippine Drug Enforcement Agency at Department of the Interior and Local Government sa paglalabas ng narco list bilang gabay para sa mga botante. Samantala, ayon sa poll body, nakapag-imprenta na sila ng 19,705,792 mga balota hanggang kahapon. Inihahanda na nila ngayon ang pag-iimprenta sa mga balotang gagamitin sa Region 8 o sa Eastern Visayas. This represents about 30% of the total ballot requirement. So, considering that we are now printing at peak production of more than 1 million per day, about 1.1 million per day, and the fact that the National Printing Office is scheduled to add another printer, then we expect to finish early. 24/7 bukas ang National Printing Office upang maabot ang target na maimprenta na 61 million ballots na gagamitin sa halalan sa Mayo. Nagdagdag na rin ng printer ang poll body sa NPO upang mas mapabilis ang trabaho. Inaasahan ng poll body na matatapos ang ballot printing 10 araw bago ang kanilang target date na April 25. Natanggap na rin ng Office for Overseas Voting o COMELEC OFOV ang kompletong 3 milyong balotang gagamitin sa iba't ibang bansang may registered Filipino voters para sa overseas absentee voting mula April 13 hanggang May 13, 2019. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Posibleng ilabas na ng Malacanang sa susunod na linggo ang listahan ng mga politikong sangkot sa operasyon ng iligal na droga. Mula sa Malacanang may report si Rosalie Coz, live. Magandang tanghali sa iyo, Rosalie. Yes, magandang tanghali, Ella. Iginiit ng palasyo na may karapatan sa impormasyon ng mga mamamayan. Ito ang dahilan kung bakit pabor ang Malacanang. Pangunahin na si Pangulong Duterte na isa publiko ang listahan ng mga politikong sangkot sa operasyon ng illegal na droga o ang tinatawag na narco list bago ang May 2019 midterm elections. At sa isang panayam, sinabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo na posibleng ilabas ang naturang narco list sa susunod na linggo. Ang hakbang na ito anya ay tungkulin ng pamahalaan upang maiwasan ang paglala ng operasyon ng iligal na droga sa bansa na itinuturing na isang national security issue. Maisa sa panganib anya ang seguridad ng publiko kung ang mailuluklok sa pwesto ay ang mismong mga sangkot sa illegal drug trade. Tiniyak naman ng palasyo na masusing investigasyon at surveillance ang ginagawa ng law enforcement agencies bago i-release ang naturang listahan. Ayon naman sa Commission on Human Rights o CHR ay dapat sampahan ng kaso ang mga personalidad kung sapat ang ebidensya ng pamahalaan laban sa kanila. Nagpahayag din ng pangamba ang CHR sa posibleng pagtaas ng karahasan ngayong election season oras na ilabas ang naturang narco list. Ella, sa huli sinabi ni Presidential Spokesperson Panelo na mas matimbang ang magiging epekto kung hindi ilalabas ang naturang narco list kaysa sa pinangangambahang paglabag sa due process para sa mga personalidad na itinuturing o isinasangkot sa operasyon ng illegal na droga o yung mga tinatawag na mga narco politicians. Sa ngayon, Ella, inaantabayan na natin ang ini-adjust na schedule ng press briefing dito sa palasyo kung saan aantabayan na natin ang mga update tungkol sa isinagawang cabinet meeting kagabi ni Pangulong Duterte dito sa Malacanang, gayon din ang panibagong appointment kaya dating Budget Secretary Benjamin Diokno sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung may epekto ba yung kanyang appointment sa nakabinbin pang budget proposal para sa taong ito at iba't iba pang issue. Yan muna ang latest live mula rito sa Malacanang. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz, live mula sa Malacanang. Noon, here are the top stories from around the globe. A helicopter has crashed in northern Kenya, killing 4 American tourists and their Kenyan pilot, officials say.
Kath Carriedo has the story. 4 Americans and their Kenyan pilot were killed when their helicopter crashed just after takeoff from a remote island in Lake Turkana in northwestern Kenya, officials said on Monday, March 4. The aircraft came down in Central Island National Park at around 8 p.m. on Sunday, March 3. Kenya's National Police Service said on its Twitter feed, killing all on board. The cause of the crash had yet to be determined. The U.S. Embassy in Kenya listed 3 of the 4 dead Americans as Anders Asher Josiah Burke, Brendan Howie Stapper, and Kyle John Forty, adding that it was offering assistance to the families of the deceased. The Kenya Civil Aviation Authority said 2 helicopters took off from the island on Sunday night, heading for Lobolo Camp on the mainland. Rescuers found the wreckage early on Monday morning, according to Gilbert Kibe, Director General of the KCAA. The crash came less than a month after a light fixed-wing aircraft crashed in western Kenya, killing all 5 people aboard, including 3 Americans. Kath Carriedo, UNTV News Rescue. U.S. actor Luke Perry has died in California at the age of 52, less than a week after suffering a massive stroke. Clarence Shaughnessy has the story. Actor Luke Perry, who rose to stardom on the teen-oriented 1990s U.S. television drama Beverly Hills 90210, and then aged into a fatherly role on the comic-based Riverdale, died on Monday at the age of 52 after suffering a massive stroke last week, his publicist said. Publicist Arnold Robinson said Perry died in a Los Angeles area hospital, surrounded by his family and close friends, including his former wife Minnie Sharp, his 2 children, and his fiancée, Weddy Madison Bauer. No further details will be released at this time, Robinson said in a statement. Perry was rushed to a Los Angeles hospital on Wednesday after suffering the stroke at his home, celebrity website TMZ.com reported last week. TMZ said on Monday that Perry never recovered consciousness. Perry was taken ill the same day that Fox Television announced it was reviving the Beverly Hills 90210 series with many of the original cast, including Jason Priestley, Jenny Garth, and Tori Spelling. Perry was not among those announced as returning for the limited run of 6 new episodes this summer. Since 2016, Perry had played Fred Andrews, father of Archie Andrews, in the television series Riverdale, a dark twist on the Archie comic books. But more than 20 years earlier, the actor had been a heartthrob who adorned the cover of scores of magazines aimed at adolescent girls, thanks to Beverly Hills 90210. Perry's death prompted an outpouring of grief. Riverdale producers in a statement called Perry an incredibly caring, consummate professional. Molly Ringwald, one of his co-stars on the show, said on Twitter, "My heart is broken." Beverly Hills 90210, which aired on the Fox network, was about a group of attractive high school students living the sweet life amid Southern Californian affluence while dealing with the teen angst as well as a raft of more serious issues such as date rape, AIDS, and teen pregnancy. Perry grew up in Fredericktown, Ohio, population 2,300, and after graduating from high school, headed to Los Angeles to pursue acting while working construction jobs and in a doorknob factory. In the late 1980s, he took on a soap opera roles and television commercials in New York before landing the Beverly Hills 90210 part. Clarence Shaughnessy, UNTV News and Rescue, USA. There is a new trend in the garment industry. Men who knit are becoming more comfortable stitching in public. James Buntuyan has the story. At the Stranger Things studio in Brooklyn, Thursday nights are men's nights. Men from all knitting backgrounds and abilities join together to knit, chat, and learn from each other. Many knitters say they find the hobby to be calming as well as creative. While knitting a large blanket, Robert Renfro of Brooklyn said, "It gives me a sense of creating. It gives me a sense of accomplishment, of seeing a project, starting it from the beginning, and then seeing it through." Men's group member Andre Tarnin said, knitting can be a solitary craft and likes the camaraderie of knitting groups. I definitely thought I wanted to join this group because my other group, I'm the only person of the male persuasion. So I kind of feel a little left out when they have different conversations. Versus in this group, we talk about so many different things.
Luis Boria said he started knitting about 10 years ago. He became an internet sensation in late 2017 when a photo of him knitting on the New York City subway went viral. Wearing camouflage-colored pants and a camo green Brooklyn Nets hat, Boria was focused on the brown scarf he was making. Boria said he had no idea the photo was taken. Several media interviews followed and helped to raise the profile of men who knit. Now, a little more than a year later, Boria said the photo that changed his life has inspired him to help change other lives. Doesn't matter, whether you're a guy or a girl, it doesn't matter. If you're passionate about something, then that's what matters. And I realized that I had a platform. And through that platform, I was able to share my story with others about following your passion, following your dreams. Meantime, Boria said he continues to receive emails from men and women who have been inspired by his story and encourage them to follow their heart. James Bontuyan, UNTV News and Rescue.